Laguna. Region 4A o Calabarzon. Capital Santa Cruz. Founded July 28, 1571. Area 1,918 square kilometers. Population 3,382,193. Ang pangatlong may pinakamataas na populasyon among the provinces. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na very special ang episode na ito ng Probinsya No at ng buong channel na din. Dahil believe it or not, ngayon ang ikalimang taon nang in-upload ko ang pinakaunang video ng Lagoon Academy. At nagkataong sa ikalimang anibersaryo pa natapat ang episode na ito. Dahil kung di nyo may tatanong, ang inyong lingkod ay tubong Laguna. Isinilang dito, lumaki at nakapag-aral dito, at ginagawa ang video na to ngayon dito. But enough about me, dahil marami tayong pag-uusapan tungkol sa probinsya. Ang Laguna ay nakaupo sa pinakagitnang bahagi ng Calabarzon. Sa katotohanan, ito lang ang probinsya ng 4A na may border sa lahat ng iba pang lalawigan ng rehiyon. Sa west side ay ang Cavite, sa southwest naman ang Batangas, Quezon sa southeast, at Rizal sa northwest. Nasa northeastern side naman ang NCR, particularly ang lungsod ng Muntinlupa. Dahil walang katabing karagatan, ang Laguna ay maituturing na landlocked province. Ganun pa man, ito ang may pinakamahabang shoreline sa largest lake ng bansa, ang Laguna Lake. Nahahati ang probinsya sa 30 bayan, 24 na munisipalidad at 6 na lungsod. Ang 6 na ito ay pawang nasa west side at magkakatabi, except sa San Pablo, ang pinakauna ding naging component city ng Laguna. Ang 5 ay ang San Pedro, Biñan, Santa Rosa, Cabuyao at Calamba, ang pinakapopulado din. Samantala, ang Santa Cruz ang natatanging kabisera sa Calabarzon na hindi pa isang lungsod. Ang natitirang mga munisipalidad ay ang Los Baños, Bae, Calauan, Alaminos, Rizal, Victoria ang may pinakamaliit na land area, Nagcarlan, Liliw, Pila, Magdalena, Mahayhay, Luisiana, Pagsanhan, Cavinti ang pinakamalaki naman, Lumban, Kalayaan, Paete, Pakil at Pangil na kakaibang mga heograpiya dahil pareho silang may magkahiwalay na west at east side ng lawa. Siniloan, Pami ang least populated, Mabitak at Santa Maria. Kapatagan ang parting ito ng Southern Luzon, pero may mangilan-ngilan pa rin kabundukan ang sakop ng Laguna. Ang pinaka-notable ay itong Mount Makiling sa Los Baños, more on this later. Samantalang ang Mount Manabu ay nasa border ng lalawigan at Batangas, at ang Banahaw ay pinaghahatian nila ng Quezon. Sa east side ng probinsya ang mas mabundok na areas, dahil abot dito ang tail end ng Sierra Madre. Marami ring mga nabuong ilog sa probinsya, gawa ng lawa. Halos lahat ng bayan ay meron. Ang ilan sa mga halimbawa ay itong sa Biñan, San Cristobal at San Juan sa Calamba, Santa Cruz River, at ang Bumbungan o Pagsanhan River, na ang delta ay nasa bayan ng Lumban. Walang major seaports ang probinsya, for obvious reasons. Wala ring paliparan dito, kaya nagre-rely lang sa NAIA ang mga nagta-travel by air. Pero bumawi naman sa iba't ibang major road at railway networks ang Laguna. Posibleng tahakin ang kabuuan ng lalawigan sa pamamagitan ng Manila South Road, lalo na sa mga bayang kadikit ng lawa. At pwede rin ang Pan-Philippine Highway para naman sa mga bayang kadikit ang Batangas at Quezon. Samantala, ang SLEX ay may kanya-kanyang exit sa unang 5 bayan sa kanluran. At ang Cavite-Laguna Expressway o CALAX ay nagsisimula sa Biñan at may exits din sa Santa Rosa. Nadadaanan din ng original Philippine National Railway line ang lalawigan doon sa 5 lungsod na nabanggit. Pero sa ngayon ay di ito operational para magbigay daan sa konstruksyon ng North-South Commuter Railway na nagmumula sa Clark, Pampanga hanggang Calamba. Baka baliktad ang inaakala mo. Ang lawa ang unang tinawag ng mga Kastila bilang Laguna. This makes sense dahil ang Laguna sa salitang Espanyol ay lawa. Ang buong pangalan ng lalawigan noon ay La Provincia de la Laguna de Bai.
At oo, bai o bae ang bigkas dito at hindi ang Ingles na bay. Nagmula kasi ito sa tawag ng mga locals sa well-established ng bayan sa tabi ng lawa. Kaya nang mapadpad sina Juan de Salcedo sa lugar, pinangalanan nila ang anyong tubig bilang Laguna de Bai. Isa pang mas konkretong ebidensya ang nagpatunay na may masagana ng komunidad sa ereyang ito ng Southern Tagalog bago pa dumating ang mga Kastila. Pero hindi talaga literal na konkreto, bagkus sa isang metal, ang Laguna Copper Plate Inscription na nadiskubre ng isang lokal na si Ernesto Leguisma sa Bumbungan River noong 1989. Sinasabing Old Malay ang lengguaheng nakaukit dito at may nakalagay na taon, 822, which is around 900 sa kalendaryo natin ngayon. This makes it the oldest document na natagpuan sa Pilipinas. Base sa pagsasalin ay isang legal document ang LCI na nagpapawalang sala ng utang ng isa nagngangalang na Muaran. Wala pang isang siglo ang pananakop ng mga Kastila marami nang umangal sa kanilang pamamahala. Nauna ang mga negosyanteng Sanglis o Chinese at naging saksi din ang Laguna sa Sangli Rebellion. Maraming mga inchik noon ang nagkuta sa San Pablo habang tinutugis ng mga bagong salta. At nasundan pa yan ang nasundan. Isa sa mga nauna ay ang revolt ni Apolinario de la Cruz o mas kilala bilang Brother Pule o Hermano Pule na although nagsimula sa Lokban maraming mga taga-Karatig Bayan ang nakilahok. Isa pa ay ang Battle of Sambat na nagsimula sa pagsanhan. Pinamunuan naman ito ni Severino Taino. Ang dalawang pag-aaklas ay hindi matagumpay. At alam din nating lahat na importanteng parte ng kasaysayan ng Kalamba dahil isa ito sa mga naging major battlegrounds noong kasagsagan ng Philippine Revolution. Ito namang si Emilio Jacinto na although isinilang sa Tondo, sa Magdalena mostly nakipaglaban. Kaya lang pumanaw ang utak ng Katipunan sa sakit na malaria sa Santa Cruz noong siya ay 24 years old pa lamang. Nagpatuloy pa ang mga pag-aaklas sa probinsya hanggang sa pagdating ng mga Amerikano. Ang Battle of Mabitak ay isa sa mga naipanalong laban ng mga Pilipino noong Philippine-American War, led by Juan Cailles. Samantala, ang malagim na Sakdalista Massacre ay naganap sa simbahan ng Kabuyaw noong Mayo ng 1935. Ang Sakdalista ay grupo ng mga Pilipinong ang layunin ay mapalaya ang bansa sa kamay ng Amerika. Nagkaroon sila ng iba't ibang pag-aaklas sa Central at Southern Tagalog. Isa na nga dito ay sa Kabuyaw, kung saan nasawi ang lagpas 50 na miyembro ng kilusan sa kamay ng Philippine Constabulary. Bilang sentro ng Southern Tagalog, di na nakakapagtakang mga Tagalog ang majority ng demografiya ng lalawigan. Pero ano nga ba ang tawag sa mga taga-Laguna? Well, aaminin ko maging ako di masyadong ginagamit ang terminong Lagunense o Lagunenyo, Lagunenya at mas normal na gamitin ang simply taga-Laguna. Siguro isang dahilan nito ay sobrang diverse ng populasyon ng probinsya. Dahil sa economic boom, maraming mga taga-ibang lalawigan tulad ng Bicolano, Bisaya, Pangasinense, Ilocano at Waray ang nakapagtrabaho dito at eventually nagsettle. Siyempre, kapag sinabing famous people from Laguna, nangunguna ang mamang to, si Dr. Jose Rizal. Isinilang noong June 19, 1861 sa Calamba at nakapag-aral sa Binyan. Another important historical figure ay si Padre Pedro Pilaes na maaaring sabihing isa sa mga pioneers ng Philippine Revolution dahil sa matinding pagtutol niya sa pagpapatalsik ng mga Pilipinong pari sa simbahan. Dahil dito ay naging inspirasyon siya ni Padre Jose Burgos, which in turn ay nag-inspire kila Pasiano at Jose Rizal. Si Ambrosio Bautista ng Binyan naman ay ang nag-akta ng magiging Declaration of Philippine Independence na gagamitin ni Aguinaldo noon sa Kawit. And breaking news, si Bautista daw talaga ang nagwagayway ng watawat ng bansa noong June 12, 1898 at hindi ang unang pangulo. Sa Calamba naman nagmula si Vicente Lim na 1/3 ng figures sa dating 1,000 peso bill natin. At katulad din ni Escoda at Abad Santos, ay isang martir ng bayan noong World War II itong si Lim dahil nadakip at napatay siya ng pwersang Hapones. Sunod ay itong si Encarnacion Alzona, isa siyang historiador at nanguna sa suffragist movement ng bansa. Ito ay ang pagsusulong ng karapatan ng mga kababaihang makaboto sa eleksyon. Samantalang ang ama ng public health at pinagmula ng pangalan ng ospital sa Maynila na si Josefa Bella ay tubong pagsanhan.
At kung Philippine history, di mawawala ang pangalang Gregorio Zaide dahil sa napakaraming akda nito. Pinanganak din siya sa parehong bayan at naging alkalde pa noong 1970s. Sa larangan naman ng visual arts, alam nyo bang ang nag-viral noon sa internet na si Jerry Alanggilan ay isang respetadong mangguguhit ng comics di lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo? At isa rin siyang Lagunense. Sa sports naman, ang boksingerong si Anthony Villanueva na Kabuyaw ang pinakaunang atletang Pinoy na nakapag-uwi ng silver medal noong 1964 Olympics. Sa mundo na showbiz, mga galing Laguna itong si Bini Joanna, si Barbie Forteza ay nagmula sa Binyan, Mark Heras ay galing Santa Rosa, isinilang sa Santa Cruz si Carmina Villaruel, si Reynaldo Hipolito aka Palito ay tubong Kalamba din, si Jane De Leon ay taga San Pedro, samantalang sa Kabuyaw nagmula itong si Jake Cyrus, at although hindi isinilang sa Laguna, sa Santa Rosa naman lumaki at nag-aral si Alden Richards. Ang pangalan ng main festival ng lalawigan ay Anilag. Pinaikli itong Ani ng Laguna. Tuwing Marso mga representatives ng bawat bayan ay nagpupunta sa kabisera upang i-showcase ang kanilang mga produkto sa pamamagitan ng makukulay na disenyo ng mga booths at floats. Despite not having an international seaport and airport, ang Danlac Laguna pa din ang nangunguna among the 82 provinces in terms of GDP growth. Sa katotohanan, nitong taon lang na-reach na ng lalawigan ang 1 trillion mark sa metric. Ang pinakaunang nakagawa nito. Ano-ano ang mga factors na nakakapag-ambag? Una, malakas pa rin ang sektor ng agrikultura ng probinsya, lalo na sa east side. Mga madalas na tanim ay mais, kape, niyog, mga prutas tulad ng rambutan, mangga at lanzones, pati na palay. Itinatag pa nga sa Los Baños noong 1960 ang International Rice Research Institute o IRI. Sa mga munisipalidad din mahahanap ang mga industriyang noong lumang panahon pa na mamayagpag. Tulad na lang ng wood carving at paper mache ng Paete, tsinelas ng Liliw, at pag-iitik sa Victoria. Sa West Laguna naman ang masasabing urban side ng lalawigan, lalo na yung mga lungsod na kabilang sa Greater Manila area. Nagsulputan dito ang mga BPO offices at call centers nitong nakaraang dekada. At ang mga pabrika ay halos 50 years na nakakapag-ambag sa ekonomiya ng lalawigan. Kaya tinagurian ang Laguna bilang Detroit at Silicon Valley ng bansa. Ang una ay dahil sa mga car manufacturers dito tulad ng Toyota at Mitsubishi. At ang huli ay dahil naman sa mga pagawaan ng semiconductors at iba pang computer parts tulad ng Samsung, Western Digital at Toshiba. Pero besides sa auto at semicon industries, may mga iba pang multinational at top national corporations ang may pagawaan sa lalawigan tulad ng Procter & Gamble, Nestle, Coca-Cola, Alaska, Munisin, MY San at Gardenia. At para mabawasan ang pagdagsa ng mga estudyanteng kolehiyo sa Maynila, tila naging U-belt na din ang probinsya. Ilan sa mga kilalang universidad at kolehiyo ng bansa ay may secondary branches dito tulad ng UPLB, PUP, Perpetual, Lasal, UST, NU, Mapua, Our Lady of Fatima at Miriam College. May mga ilang bayan din na nakilala naman sa kanilang mga delicacies. Isa ay ang Nagkarlan sa kanilang mga minatamis tulad ng Espasol, Makapuno, Bukayo at Belecoy. Ang San Pablo naman ay nakilala sa kanilang ube halaya. Samantalang ang Santa Cruz ay dinadayo sa Quezong Puti, nagawa sa gatas ng kalabaw. Ang bayan naman ng Bae ay pinagmulan ng Monay Bae, na mas malaki at mas malaman sa alam mo. At sa Los Baños nanggaling ang sinasabing original na buko pie. Pagdating naman sa ulam, narinig mo na ba ang sinigang na tinadtad o tadtarin? Ang karne kasi nito ay chop o ground beef, kaya wala ka nang poproblemahin ng mga buto at pwede mong higupin ng dire-diretso ang sabaw. Sinasabing sa Santa Rosa ito na imbento. Samantalang ang San Pedro ay dinadayo sa kanilang kakaibang pansit masyang. Ito ay pansit bihon na may toppings na itlog at weirdly nilalagyan pa ng banana ketchup. Tapos punta ka lang sa katabing bayan, may ipapartner ka ng malambot na puto binyan. Unahin na natin ang Bundok Makiling para sa natural wonders ng Laguna.
Kilala itong bundok pero ang Makiling ay isa talagang natutulog na bulkan. Nakabilang ito sa ASEAN Heritage Parks noong 2013. Pero kahit na inactive, ay nagsanhi naman ito ng pagkakaroon ng volcanic field na umabot pa sa Batangas. Dahil dito, kaya hanggang ngayon ay may geothermal activity sa area na nagagamit bilang source ng power plant, pati na main heat source para sa mga hot springs. Isa naman sa national parks ng bansa ang Bumbungan River na nagmumula sa Pagsanhan Falls. Fun fact, ang ilog ay ginamit na location ng ilang mga eksena ng Hollywood film na Apocalypse Now ni Francis Ford Coppola. Ang talon naman na by the way ay inaangkin din ng Cavinti kaya minsang kilalang Cavinti Falls ay isa sa mga oldest tourist spots ng lalawigan. Dahil sa malakas na agos ng tubig dito ay pwede kang mag-extreme boat ride na tinatawag na Shooting the Rapids. Noong 19th century pa ang aktibidad na ito, kaya malaki ang posibilidad na pati mga Guardia Civil ay na-experience ang thrill and excitement. Di rin natin pwede kaligtaan ang legendary Seven Lakes of San Pablo. At totoo ang chismis dahil 7 nga ito. Ang mga lawa ay Bunot, Kalibato, Yambo at Pandin, Palakpakin, Muhikap at ang pinakamalaki, Lake Sampaloc. Ayon sa pag-aaral ay pawang mga volcanic lakes ito. Meaning nabuo dahil sa volcanic activity noong matagal na panahon na. Being one of the oldest provinces, mga heritage sites ang kadalasang makikitang mga man-made destination sa Laguna. Sa mga simbahang Katoliko, nandiyan ang St. Gregory the Great Parish Church ng Mahayhay at ang St. James the Apostle ay nasa Paete naman. Ang dalawang ito ang pinakamatandang simbahan ng probinsya. Ang natatanging underground cemetery ng bansa ay matatagpuan naman sa Nagcarlan. Itinayo ito noong 1845 ng mga fraile para paglibingan ng mga Kastilang pari at mga prominenteng figura ng bayan. Marami ding makikita mga historical houses sa probinsya. Isa na dito ay itong Alberto Mansion sa Binyan na naging tirahan ni Teodoro Alonso noong siya ay dalaga pa. Nang nakilala niya at pinakasalan si Francisco Mercado ay lumipat sila dito sa Calamba kung saan isisilang eventually si Jose Rizal. Pero let's be clear, ang tirahan ay kumbaga replika na lang sa ngayon dahil nasira ito noong World War II. Ganun pa man, declared ang bahay bilang National Shrine ng NHCP. Ginawang museo ang loob nito at may monumento sa backyard ng Batang Rizal kasama ang kanyang aso na si Usman. Speaking of, meron na ding itinayong rebulto ng Adult Rizal sa lungsod. May taas itong 22 feet. Isang talampakan sa bawat lingwaheng natutunan ng martir sa kanyang mga travels. Sa Santa Rosa naman makikita itong mala Arc de Triomphe sa may city center. At imposibleng hindi kayo nakapag field trip dito noon sa Enchanted Kingdom at tinaguri ang Disneyland ng Pilipinas. Anong paboritong ride mo? Comment down below. Kahit walang beach, madalas pa ding nakakabilang sa preferred summer destinations ang Laguna dahil nga sa sandamakmak na hot springs at swimming pool resorts dito. Lalo na sa Barangay Pansol, Calamba at sa Los Baños na in fact Spanish word for baths o mga liguan. Lastly, ang Lake Caliraya na totally di ko nalimutang isama sa Natural Wonder section dahil ang lawang ito ay man-made. Nabuo ang Caliraya dahil sa dam na itinayo dito. At sa ngayon ay dinadayong resort na din para sa mga summer team building activities. Mahirap i-condense sa iilang salita lamang ang kahalagan ng lalawigan sa buong bansa. Ngunit tiyak ako kung sasang-ayon sa akin ang ating pinakadakilang bayani kapag sinabi kong there's no place like home. Dahil kahit nalibot ni Rizal ang buong mundo, ay nahanap-hanap niya pa din ang alaala ng kanyang masayang kabataan. Gaya niya, para sa marami sa atin, ang Laguna ang simbolo ng isang tunay at payapang tahanan. Now you know Laguna. Susunod, Lanao del Norte.